guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Pisces! Pisces, kung kailan mo mapapanood ang video ito, ito po ang oras, panahon na nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan. At ang advices na sinasabi dito sa baraha, mula po yan sa higher dimension. Kaya makakabuti na gawin mo lang na sanggunian, ano? At be open-mind, ano? Pisces. At ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan kayo, ng kamalayan at naway ma-heal nyo ang inyong mga sarili, ano? At magkaroon kayo ng pagmamahal. So ngayon Pisces, aalamin natin yung inyong romantic life. Alamin natin Pisces, yung kung paano mo malalampasan yung takot mo, insecurities mo na nakakaapekto sa inyong relasyon, sa bago mong relasyon, sa iyong romantic life, yung hakbang na maaari mong gawin para maging open ka sa iyong relasyon, sa iyong connection, ano? At yung hindi mo nakakita, aalamin din natin yan. At yung kasalukuyan mong enerhiya, ano? Aalamin natin yan, ano? Ay, sige na nga, nalaglag na siya eh. So, meron tayong 4 of Cups at saka 5 of Wands. Four of Cups. Alam mo dito nakikita ko sa iyo, Pisces. Masasabi ko, hindi ka nagkaroon ng kaalaman or wala kang kaalaman or karanasan. Or hindi ka nagkaroon ng mga kasanayan para harapin ang isang particular na paksa, sitwasyon. Masasabi ko na wala kang direksyon at hindi mo pinapansin kung ano ang magiging outcome. Wala kang taktika. Okay? So, dalawang barahang yan. Kung may person ka, maaring nagkaroon kayo ng intense na argument dito, ano? Pasensya na. Hindi ko alam kung saan lalagay yung baraha dito na lang. Maaring nagkaroon kayo ng intense na argument dito, ano? Tingin ko sa'yo, Pisces, meron kayong intense relationship. Nakakita ako pareho kayong energetic. Pero pagdating sa inyong relasyon, wala kayong direksyon. Wala kang direksyon dito. Saan ka ba papunta? Grabe, ang lawak. Ikaw at malamang kahit hindi lang energy mo to eh. Pati na rin itong person mo. Panigurado. Nalilito kayo. Saan ba kayo patutungo? May pagkalito, pag-aalinlangan. Malamang na may mga taong involved. May involved sa inyo. Bata, pamilya, energetic upgrades, a new way of being, integration. Nagkaroon ba kayo dito ng alitan? Alitan. Ano ba magagamitin kong barahan ito? Fortune. Ayusin lang natin. Lakshmi, awakening, Imarma, 5 of Wands, 4 of Cups,
Mukhang sumabog ka na dito Pisces. Sumabog siguro yung damdamin mo. Parang, umakyat ka na dito. Yung dibdib mo, di ba, parang inano ng alon. Hindi ko nakikita ang pagtsatsaga dito Malamang na hindi ganun ka eager na mata mo itong person na to. Let's say, kung bawa ikaw, Pisces, lalaki ka, tas naniligaw ka. Ngayon, hindi ka eager na mapasa kamay mo itong person na to. Naniligaw ka pero hindi ganon. Pag sinagot, okay. Pag hindi, di next. Pero sample lang yung sinabi ko, Pero kanya-kanya naman kayong sitwasyon. Kayo na lang bahala mag-adjust, basta nakakita ko dito, hindi ka eager na mata mo kung ano man yon, tao man, karelasyon mo, yes, tao. Karelasyon mo Ibig sabihin, hindi mo, baka nagkahiwalay kayo, nagkaaway kayo, tapos merong dahilan kaya nagkaroon kayo ng konting distance, Ngayon, parang, kung bumalik siya, okay. Kung hindi, okay din. Kung aamuhin niya ako, then papatawarin ko siya. Kung hindi, wag, parang ganun. Wala ka sa mood na ipaglaban mo. Hindi ko naman sinasabi nagmamataas ka, pero parang wala doon yung mood mo. Pisces, nakikita ko sa'yo na agresibo kang tao. Agresibo ka. At mukhang hindi ka rin magpapatalo. Tingin ko sa'yo, kumbinsido mo, kumbinsido? Kumbinsido mo ang sarili mo na tama ako. Nasa tamang desisyon, may tama yung pamamaraan ko, hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali sa sinabi ko, sa ginawa ko. Dun ka. Convince mo yung sarili mo. Yung iba, if ever na, kasi nga dito meron tayong 5 of Wands, So, yung iba sa inyo, if ever na may galit ka, maaaring yung galit na meron ka, hindi yun totoo. Kumbaga, naggagalit-galitan ka lang, or tinatakot mo lang yung person mo, or nagpapaheli ka lang, naglalambing ka lang, nagpapapansin ka lang. Pisces, may ganun kang ugali. Masasabi ko may pagka-maldito, may pagka-maldita, may pero ano lang yan, nagpapaheli ka, nagpapapansin, baka KSP ka. Siyempre, ganyan naman, di ba? Pag magka-relasyon kayo, minsan, di ba, gusto mo talaga magpapansin sa person mo. Paminsan-minsan, magpapasaway ka, di ba? So, malamang yung iba sa inyo, ganyan kayo. At saka, Pisces, sa enerhiya mo about sa iyong romantic na buhay, connection, maaaring sarili mong romantic na enerhiya. Sinasabi kasi dito ng baraha din, na where are you being called to journey to? Kailangan mo kasi mag-focus sa faculty or sa likas na kapangyarihan ng kaisipan or physical na power mo. Yung angking talino mo, Actually, ito si Lakshmi. Angking talino mo yan. Wise leadership. See, lumabas daw, wise leadership. Ambition. Maaaring umaasa ka dito, Pisces. Gusto mo siguro itong person mo mag-reach out sa'yo. Siya ang tawag dito, siya ang gumawa ng action, unang action.
Kasi nakakita ko sa'yo, may parte ka rin na mukhang nawalan ka na ng pag-asa. Mukhang malungkot ka. One ring circus. One ring circus. Umaasa ka nga dito, Pisces. Nakakita ko sa barahang ito. Hindi ka gagawa ng isang aksyon na, kumbaga, hindi ka magsisimula na gumawa ng aksyon na ikaw mismo, Kapag yung person mo, yung taong yun, gumawa ng aksyon, saka ka lang magpapakita ng motibo. Excuse. Saka ka lang magpapakita ng motibo. Kanina pa ako nagsasalita, kaya pasensya na guys ha. Ang dami kong session ngayon eh. Ang haba rin na session ko, pasensya na. Hindi ka gagawa ng first move dito. Hindi ka magre-reach out. May parting nawawalan ka na rin kasi ng pag-asa, kaya gusto mo rin, meron ka rin pag-iisip na gano'n, gusto mo rin bumawi. Kumbawa, meron kayong pagtatalo, meron kayong hindi pagkakaintindihan, may part din na gusto mo rin bumawi sa pagkakamali mo. Maaaring naghahanap ka rin ng tulong sa mga tao sa kapaligiran mo. Tingin ko sa'yo kasi, Pisces, mukha kang balisa pagdating sa romantic life mo. Kung titingnan mo, mukhang malungkot. Tapos ito rin, nakatingin siya rito, di ba? Tapos nag-iisa lang siya. Tapos grabe, nasa dagat siya. Parang in-isolate mo rin yung sarili mo. Tingin ko sa'yo dito, stress ka, Pisces. Yung iba sa inyong Pisces, malamang na may trauma mo sa past na nanumbalik. At tingin ko sa'yo, tahimik kang naghihirap. Naman may itsura mo, nasa ibabaw ka ng elepante, mag-isa ka lang, ang taas-taas. Sinosolo mo lang kung ano yung nararamdaman mo, yung sakit ng loob mo, yung sakit ng puso mo. Naghahangad ka siguro ng tulong mula sa person mo, naghahangad ka ng kalinawan, naghahangad ka ng magkausap kayo, magkadiretsahan, yung ganon, Basta may hinahanap ka dito eh. Naghahangad ka. Pero, hindi mo masabi, Pisces, hindi mo ma-voice out sa person mo. Hindi mo rin nahihirapan ka rin ipaliwanag yung sarili mo dito eh. At the same time, na eto yung nararamdaman ko, eto yung gusto kong sabihin sa'yo, wala kang lakas ng loob. Pisces, sa romantic life mo, tingin ko sa'yo, matagal mo nang hindi nakakita ang person mo. Matagal na kayong walang communication, yung iba, hindi lahat. So, hindi mo na alam siguro ngayon kung may interest pa ba siya o wala na, or kung pareho pa ba kayo ng feelings. Tingin ko rin yung person mo, nasa isipan ka rin niya. Pero kung tatanungin mo ang puso mo, pareho naman kayo nag-iisip eh. Kasi kung titingnan mo dito, kaya lang pababa yung mata ng babae dito eh. Tapos ito parang pareho kayo, ikaw rin nag-iisip, iniisip ka rin niya, iniisip mo siya. Naghahangad kayo na magkaroon kayo ng confrontation, magkaliwanagan, pero hindi nyo ma-voice out. Maaaring ikaw o your person mo lang. Or pareho kayong dalawa. Depende sa inyo, Pisces, Paki-adjust na lang. Kasi alam mo, Pisces, hindi ka rin sure eh. Hindi ka sure. Dapat bang tanungin? Dapat bang kausapin? Dapat ba akong, nanliligaw, dapat ko bang sagutin to? Or kung nag-aaway kayo, dapat ba akong makipagbati, makipag-reconcile? Yung mga ganyan, puro dapat.
Kasi hindi ka nga sure. Malamang na hindi mo rin alam kung ano ba ang hanap mo. Ikaw mismo. Parang, wala na. Hindi mo alam kung bagong karelasyon ba, or dapat ba maghintay ka, or mukhang naghahanap ka ng reassurance in some point, Sinasabi mo, bahala na nga. Mix ang feelings mo dito Mix. No. Wait, postpone. Say no. Alanganin Pisces. Alanganin ng ano mo. Boundaries. Share your voice. Come out of the cave. Persecution. Expression. Alam mo, Pisces, ngayon pa lang i-reveal sa ito ng ng universe. Kaya Pisces, kung nag-manifest ka dito sa person na to, kung anong klaseng manifestation ang ginawa mo, ngayon pa lang siya babalik, ngayon lang kayo magkikita, ngayon kayo magtatagpo, ngayon kayo magkakaayos, magkakaroon kayo ng reunion, or baka yung iba sa inyo, ngayon nyo pa lang siya makikilala ng lubusan talaga. Or ngayon mo pa lang madidiscover ang tunay na damdamin ng person mo. Kaya kinakailangan pag nagkatagpo na kayo or nagkita na kayo, meron na kayong chance na makapag-usap, share your voice. Yan ang sinasabi ng baraha sa'yo. Ilabas mo yung nararamdaman mo, yung gusto mong sabihin. Pero kung ikaw ang single na Pisces, kasi, no, postpone, wondering, show your voice. Masasabi ko dito, Pisces, papasok ka na kasi sa isang cycle or yugto ng buhay mo sa Tagalog, At magkakaroon ka ng loving relationship dito. Ngayon pa lang to darating sa iyo. Puwera sa new beginnings, iba yung new beginnings sa new cycle kasi So, meron kang new cycle dito, bagong yugto talaga to ng buhay mo. Tapos na ang cycle, 'di ba, parang sa 12 years, 24 years, 'di ba? 12, 24, 36, 'di ba? May cycle 'yan, 'di ba? So, tapos na yung cycle mong 'yon, so meron ka ng panibagong cycle na papasukan at magkakaroon ka ng loving relationship. Kaya kung ikaw ang Pisces na sa tingin mo puro malas ang pag-ibig mo, ganyan, meron ka mga trauma at merong nakakita mo na parang yun, bawa nakatatlong boyfriend or girlfriend ka na, puro ganon, palpak. Pero etong bagong cycle darating sa'yo, eto lang, makakaranas ka ng loving relationship dito. Baka yung iba sa inyo, again, yung iba hindi naman pumalpak sa past, pero nagkaroon ng loving relationship, pero nauwi sa hiwalayan, sa awayan, pero still, magkakaroon ka pa rin ng panibagong cycle, and naandun another loving relationship ang darating sa'yo. Kaya sasabihin mo, again, ayan na naman. Oo, darating yan sa'yo, Pisces. Malamang na may makikilala ka, na itong person na makikilala mo, malamang na meron kayong soul contract nito. At itong person na to, very suitable na person para sa'yo. Masasabi ko na compatible kayo dito. Kaya, etong person na to, malamang siya to, waiting pa lang, na hindi mo nakakita. Or, ikaw din, waiting ka pa rin, lalo na kung
available ka ngayon, magkikita kayo, magtatagpo kayo nito. At siya yung loving person. Compatible kayo nito. Wala sa zodiac sign niya kung anong zodiac sign ng taong to, wala. Dahil malamang galing pa to sa past life mo. Maraming tao na o-obsess sa zodiac sign, compatible zodiac sign, kung ano zodiac sign. Hindi. Kahit anong zodiac sign, lahat tayo magkakasundo naman kung marunong tayo magrespeto sa isa't isa. Yun tayo eh. At yun ang assignment natin na tao dito sa mundong Earth, ano? Baka yung iba kasi sa inyong Pisces, ay ako, Pisces ako, compatible ako sa ganito, sa ganyan. Hindi. Isipin mo na lang, ang Pisces marami yan, from February na siguro 20 hanggang March 20 rin, depende kung saang kalendaryo kayo titingin, so marami yan. At naandyan din yung blood type, at maraming kailangan kayong pwedeng anuhan. Kaya kung ikaw ang Pisces na magsasabi na gano'n na compatible ako sa ganito, baka kasi ganito, no, hindi. Huwag kang mag-stick lang sa isang huwag mong pakitirin ng utak mo. Maging wide ka dapat, maging open ka. Para maging open ka sa maraming possibilities, maraming opportunities para hindi mo ma-miss yan, Huwag kang mag-stick lang sa isang sa isang zodiac sign or isang bagay na paniniwalaan. Okay? So, darating yan sa iyo, Pisces, ang loving relationship. Malamang na galing pa yan sa past life mo, yung iba sa inyo, and very compatible kayo nito sa isa't isa. At kung ikaw naman ang Pisces na may trauma sa past mo, hindi mo lang namamalayan, unti-unti mong nare-recover yan. Nakakaano ka na pala, nahihil mo na pala ang sarili mo, at handa ka nang harapin ang bagong cycle, ang bagong yugto, ang bagong pahina ng buhay mo. Yan ang iyong romantic life mo, Yan ang sinasabi sa ng baraha. Kaya meron tayong lightning. Tsaka may mga hakbang ka din dapat gawin, Pisces, So ano ba yun? Yung para maging mas open ka sa pag-ibig, sa connection, sa inyong relasyon. Actually dito, Pisces, meron tayong fortune na baraha, Sinasabi ng baraha, isa mo itong good luck, isa mo itong good fortune. Good luck, fortune. At wala namang kailangan kang gawin para mag-open ang bagong connection or yung buhay pag-ibig mo. Kasi, alam mo kung bakit? Sadyang ang tadhana ang magdadala sa iyo nito, Pisces. Kasi nga, yung sinasabi kong cycle, di ba? So, pag may cycle na panibagong cycle, mangyayari talaga ang mangyayari. Hindi mo mapipigilan. Dadalhin at dadalhin yan. Yan ang sinasabing divine timing. Pisces? Dadalhin sa iyo yan ng tadhana, dadalhin sa iyo ng universe. Kung ano ang para sa iyo, para sa iyo. Hindi mo maiiwasan yung kapalarang yan. See? Compass. Nas bilog pa siya, di ba? Cycle. Sad embrace. Siya daw ang kuhanin. Sige. Talisman. Coming apart. Coming apart. Malamang na maraming magaganap sa'yo na unexpected events dito, Pisces. Kaya ang masasabi ko, parehong darating sa'yo ang good at bad times. Kasi meron tayong sad embrace, compass, talisman, coming apart. Unexpected events. Good and bad. Pareho darating sa'yo. Kaya ang maaari mong gawin, maging open ka sa lahat ng possibilities. At be mindful ka dapat. Kasi hindi mo makokontrol. Hindi mo makokontrol. Papasok at andito, compass, diba? Tapos parang meron siyang planet di hawak, diba? Dadalhin to sa'yo ng universe. Maghintay ka lang.
yung iba sa inyo. Pero kung meron kang karelasyon, meron din mga kaganapan na mangyayari sa inyo, and makakaranas kayo ng good and bad, at hindi nyo, unexpected events nga hindi nyo to maiiwasan, mangyayari at mangyayari to. Baka yung iba sa inyo, sabihin nyo, Pisces, kami ng person ko, okay naman kami. So, kung okay kayo, malamang na continue yan. Kung hindi naman, yung iba sa inyong Pisces, malamang na okay ka ngayon, pero darating sa pagsabay sa cycle na to, magkakaroon kayo ng bad times. Diba? Unexpected events nga Hindi ko masasabi kung eto, depende na lang sa inyo Pisces kung anong klaseng sitwasyon, relasyon ang meron kayo, ano? Maging single ka man, may in a relationship ka man, mag-asawa kayo, still darating itong unexpected events, may good times, may bad times. Okay? At hindi mo to maiiwasan. Kaya maging open ka sa lahat ng mga kaganapang mangyayari sa iyo. Be mindful. Okay? At huwag mong piliting kontrolin, just enjoy life. Maging bad man siya, maging happy man siya, maging fortune, good luck man siya, okay lang yan. Life is life. Okay? Namnamin mo na lang. Yung iba sa inyo, no, nakakita ko dito sa mga barahan natin, ano, sasabi ko, pagbabago. May mga samahan na magbabago dito. Like kapag nagkaroon ka ng karelasyon, ano, syempre magbabago din yun, ano. Yung dati mong gawi, yung, kumbaga, hindi na mag-work yun Syempre meron ka ng, kumbaga dati, for example lang, ano, dati nagja-jogging ka every morning, pero meron ka ng karelasyon ngayon. So, syempre kailangan mag-adjust ka na rin, di ba? Okay lang kung yung person mo nagja-jogging din, pwede kayo mag-jamming. Pero kung hindi, so kailangan mo ng adjustment dito, di ba? So, yan ang mga hakbang na dapat mong gawin, ano? Mag-adjust ka. Okay? Hindi na kasi mag-work yung dati mong kinagawian, ano? Hindi lang sa mga bagong kakilala, mga bagong friends, 'di ba? Syempre yung friends mo, friends niya, pamilya mo, pamilya niya. Kaya kailangan talaga dito adjustment ang gagawin mo. Ang hakbang. Ang dapat na hakbang na maaari mong gawin, makakabuti, ihanda mo rin ang sarili mo. Pwera pa sa adjustment, ano? Iba siguro sa inyo malamang LDR kayo. Or kung hindi man kayo LDR, hakbang na maaari mong gawin, magsumikap kayong pareho. Kung pareho kayo magkahiwalay, magkalayo, kung ano man, province man, syudad man, bansa man ang inyong pagkakadistansya, ano? Pero kailangan nyo mag-effort, mag-adjust, magsumikap, mag-sacrifice, lampasan nyo yung ups and downs nyo. Yan ang mensahe sa ng baraha na maaari mong gawing hakbang, ano, para mas maging maayos ang inyong samahan, ang inyong connection, ang iyong romantic life. At saka Pisces, para malampas, ma-overcome mo, ano, yung takot mo, yung insecurities mo na nakaka-apekto sa iyo, ano. Para malampasan mo yan. Tingin ko yung ibang Pisces sa inyo, ano talaga yung insecurities nyo sa nakakita ko sa mga barahan natin. The unknown. May takot ka nga. May takot kang nararamdaman dito, ano. Takot ka kasi hindi mo alam kung anong parating, ano ang dapat mong maasahan. Pagka mag-alala, Pisces, lahat tayo ganyan. Hindi natin alam kung ano ang meron tayong bukas. Medyo lumabas siya. Storm fields.
Storm fields. Okay. Ito daw ang kuhanin ko. Okay. Peaks of joy. Okay. So, dito sinasabi ng baraha, no? Self-acceptance. Pisces. Self-acceptance. Bigyan mo ng freedom ang sarili mo. Ano? Huwag mong i-stuck yung sarili mo sa lumang paniniwala o sa isang paniniwala. Bigyan mo ng freedom ang sarili mo. Yung ibang Pisces, may relasyon ka man o wala, para ma-overcome mo yung takot mo, yung insecurities mo, no? Mas maigi siguro na, halimbawa, meron kang karelasyon, ano? Kasi naka-blindfold yung mata mo, ano? So, makakabuti sa'yo na tumingin ka sa ibang tao, sa ibang let's say may asawa ka, no? Tumingin ka sa ibang pamilya. Tingnan mo kung paano sila makapag-communication mag-asawa, sa mga anak nila, magmasid ka. Ganon din kung may in a relationship ka rin, magmasid ka rin sa ibang may karelasyon. At kung single ka naman, ganon din, magmasid ka sa ibang mga kung paano magkaroon ng isang relasyon, ano. Kasi ang relasyon naman, kayong dalawa ang magbubuo niyan. Kaya walang fix na relationship. Kasi ikaw at yung person mo. So pwede kayong bumuo ng gusto nyong relasyon. Alam mo yon, naget mo ako, Pisces. So, yan ang sinasabi ng tawag dito, ng barahan natin, Yung iba, kung magulo ang buhay nila, hindi ibig sabihin na ikaw rin gugulo ang buhay mo, Maramang makaranas ka rin ng ups and downs, pero kayong dalawa ng person mo ang gagawa niyan. Kaya, yung problema nyo, yung problema ng ibang tao, maaaring may similarity, pero ang pag-resolve, kayong dalawa ang magre-resolve ng inyong mga pagsubok, mga nararanasan nyo. Pag naranasan nyo, lalo na kapag dalawa kayo, pag naranasan mo naman yan, mararamdaman mo yung pagmamahal ng person mo, mawawala yung takot mo, mawawala yung insecurities mo. Ma-overcome mo yan. Yung iba sa inyo, let's say ikaw, Pisces, single ka, wala ka pang karelasyon. Let's say, meron ka before, may karelasyon ka, pero nakaramdam ka ng frustration, nag-fail, nakaramdam ka ng takot doon, insecurities. Pero ang sinasabi sa inang baraha, lisanin mo na yon. Kasi nga meron ng twist dito, di ba? Twister. Alisin mo na yan. Tabuin mo na yung bahay. Tanggalin mo na yan. Makikita mo sa baraha dito. Tanggalin mo na yan. Yung luma mong frustration na nararamdaman. Ngayon, kung single ka, Pisces, pumasok ka sa panibagong relasyon. Makapagrelasyon ka. Kasi kung bibitbitin pa yung lumang frustration mo, hindi ka makakapasok sa panibagong relasyon. Namumuod dito yung takot mo, yung insecurities mo. Mas maigi na alisin mo yung blindfold mo, pumasok ka sa panibagong relasyon, at kumbaga panibagong sumubok ka, yung ganun. At doon mo makikilala. Tsaka huwag ka matakot na masaktan muli. Ganun lang talaga. At the more na masaktan ka, the more na magiging magiging wise ka, di ba? Ayan, wise leadership. Okay, Pisces? Makipagrelasyon ka ng yung iba sa inyo kung takot kayo, parang ayoko na makapagrelasyon kasi ganyan. Pumili ka ng taong mas mababa sa iyo ang level. Alam mo yun? Ikaw na lang ang mag-handle, ikaw ang magdala sa inyong relasyon.
Maring yung sinasabi kong mas mababa sa'yo ang yung tipong, anbawa, ikaw nakatatlong relasyon ka na, o doon ka pumili sa wala pang nagiging karelasyon, para at least wala pa siyang alam, wala siyang idea, di ba? Or, ikaw nang bahala mag-isip. Kung ano ba, mas mababa sa'yo, yun na lang ang keyword na tandaan mo. Or, baka yung iba, mas bobo sa'yo, mas pangit sa'yo. Kasi, ganyan yan eh. Minsan pag yung insecurities mo, doon namumuo yun eh. Let's say, example lang, kung ganito ka kaganda, di ba? Tapos, ganito rin kagwapo yung makakilala mo, or ganito ka kagwapo, or ganito kaganda. Kasi babae ito, no? Pero may insecurities ka. Takot ka rin. So, ang gawin mo, mas mababa ang level or looks ng pipiliin mong karelasyon. Kung ikaw ito, para at least magkakaroon ka ng self-confidence. Mawawala insecurities mo. Di ba? Ganun yun. Or maghanap ka ng, ano ba masasabi ko? Kasi fashionable siya. Or yung maghanap ka ng hindi fashionable para ikaw ang ikaw ang magturo sa kanya. Di ba? Pumili ka ng baduy at damitan mo. Ayusin mo yung forma niya. Para hindi ka matabunan, or gusto mo para pareho kayo. Maganda mag-lead ka dito. Ikaw ang mag-lead para makaramdam ka ng saya dito. Kung ano yung gusto mong anuhin para matanggal mo yung iyong insecurities, yung takot mo. Kasi tingin ko sa'yo, Pisces, doon tataas ang iyong confidence. Yung self-confidence mo. Walang gender to. Walang edad din to. May mga ganyang klaseng tao, ito sinasabi sa iyo, Pisces. Kaya ikaw yung taong yun. Maaaring hindi lahat ng Pisces yung iba sa inyo. Okay? Lalo na kung single na Pisces ka, Or kahit hindi ka single, let's say meron kang karelasyon, hindi kayo nasa kayo. Kasi nga nag-away kayo dito, Tapos medyo naghiwalay kayo. So, gano'n na lang ang anuhin mo, Ikaw ang mag-handle, ikaw ang para maganda ang romantic life mo, di ba? Dito ang ating twister kasi, Kasi pag dumaan ng twister, di ba? Halos lahat natataboy, kahit bahay na nalilinis, di ba? So, ikaw na lang ang maglinis niyan, Pisces. Mas makakabuti. Ikaw ang tanggalin mo na yung blindfold mo. Hindi mo kailangan ma-insecure, hindi mo kailangan matakot, Pisces. At saka lalo na may bagong cycle na darating sa iyo. Malamang hindi lahat sa inyong Pisces, pero tingin ko maraming Pisces na darating yung cycle niyo yan, So, Pisces, kung meron kang sariling validation sa mga baraha, ikaw na lang ang mag-validate. Ang sa akin, ito lang nakita ko at itong ihahatid ko sa iyo. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it lang, ha, Pisces. At Pisces, nagpapasalamat ako sa like, share, comment. At sa mga cross-watcher ko, thank you po. Sa new subscriber ko, thank you rin po. Hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.